Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin, upang siya ay makapili, mapag-irog na Diyos natin. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, itaas natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at kahilingan, lalo tigit ang ating mga panalangin sa lahat ng mga may sakit na mahal natin sa buhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos na kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya
nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwi silang makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa. Ano pat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalakdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nabagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na ibinilagay niya, ang mga Israelita ay nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol yaong mga taong naroon sa Kanaan, bagaman at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagagano ang sinunod nila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili nila yaong nadungisan sa gayong ginawa. Sa Panginoong Diyos, sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Hindi na miminsan, marami ng beses iniligtas sila. Naghimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin siya tinitiis pag nananambitan. Dinirinig niya't sa taglay na hirap, kinahahabagan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw,
huwag kang magsinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat iyan, ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi, mga kapanalig. Magandang gabi po, Father. Lahat naman siguro tayo araw-araw ay pumipili. Ultimong pagising natin sa umaga, pumipili tayo kung babangon ba tayo o matulog pa. Pipili tayo kung ano ang isusuot natin sa araw, sino ang ating pakikinggan, sino ang ating susundin, ano ang dapat pairalin natin, yung puso ba o ang utak, o ika nga sa kanta, sino ang pipiliin ko, yung mahal ko o mahal ako. Sa ating buhay pananampalataya, masasabi nating mali ang pinipili natin kung ito ay naglalayo sa atin sa Diyos. Ito ay tama kung ang pinipili natin ay ang mga bagay na nagdadala ng buhay, kapayapaan, o kaligtasan. Ang mga pagbasa natin sa araw na ito ay nagpapakita ng dalawang halimbawa ng maling pagpili at pagtugon. Una, ang bayan ng Israel na paulit-ulit na lumilihis ng landas at lumalayo sa Diyos. Pangalawa, ang mayamang binata na hindi niya kayang iwan ang kanyang kayamanan. Kaya malungkot siyang umalis. Sa ating unang pagbasa, ikinuwento sa atin na tinalikdan ng Israel ang Panginoon at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito ang naging sanhi ng kanilang paghihirap dahil sa kanilang maling pagpili. Ngunit ipinakita din sa atin ng unang pagbasa kung gaano kamasintahin ang Panginoon. Hindi siya nagsasawang magpadala ng hukom. Ang mga hukom po sa ating kwento, ito po yung mga judges na hindi po katulad ng mga hukom na meron tayo na abogado, na siyang nagpo-prosecute. Ang mga hukom ay pinapadala ng Diyos pag nakikita niyang nahihirapan ang kanyang bayang Israel. Kaya nga ganun kamasintahin ang Diyos. Kahit paulit-ulit silang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang Diyos ay patuloy na nanunuyo sa kanila. Patuloy na nagmamahal at nagpapikita ng habag. Sa biblical times, meron pong mga siguro 12 hukom o mahigit pa na pinadala ang Diyos
Yung imagine ninyo kung ganon kadami ang hukom na pinanalang Diyos. Ibig sabihin, paulit-ulit na nagkakasala ang bayang Israel. Kasi pag nakikita ng Diyos na nahihirapan na ang mga tao, ang kanyang bayan, dahil sa kanilang pagkakasala, ang gagawin ng Diyos, magpapadala yan ng hukom. Sino ba ang mga kilala ho nating hukom? Siguro ang mga kilala ho natin ay sina Deborah, sina Gideon, o kaya ang pinakasikat sa lahat si Samson. Pinapadala sila ng Diyos upang iligtas ang Israel laban sa mga mananakop. Ganon kahalaga ang bayan ng Israel sa Diyos. At ganon kamasintahin ang Diyos. Sa ating ebanghelyo, narinig ho natin ang binatang nagtanong na lumapit kay Jesus. Sabi niya, ano ba ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, ano ba ang nasasaad sa utos? Alin po doon? Yung sabi ng Panginoon, yung bawal kang magnakaw, ang daming binigay na mandato ang Panginoon na kung ano ang pwede niyang gawin, kung anong mabuti niyang gawin. At sabi niya sa huli, nasunod ko naman lahat, natupad ko naman lahat yan. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Ang sabi ng Panginoon, kung gusto mo talagang maging ganap at maging mabuti ang iyong pagsunod, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap. At nalungkot ang binata. Hindi niya iniwan ang kanyang kayamanan, umalis siya. Pinili niya ang kayamanan laban sa paanyaya ng ating Panginoon. Ipinapakita ng ating mga pagbasa na ang Diyos ay nagnanais na buo ang ating puso sa Kanya. Yan lang ang hangad ng Diyos at ang Kanyang paanyaya sa atin. Na sana maging buo ang pagtatalaga ng ating sarili, ng ating puso sa Kanya. Hindi kalahati. Ang pagsunod sa mga utos ay simula, ngunit hindi ito sapat kung hindi tayo handang magtiwala at sumuko ng lubos sa Diyos. Hindi sapat na sumusunod lang tayo, madaling sumunod sa mga panukala. Pero kung hindi buo ang loob natin at hindi buo ang pagsuko natin sa Diyos, kailanman hindi magiging ganap ang ating pagtatalaga ng ating sarili. Ika nga sa katekismo ng Simbahang Katolika, ang puso ng tao ay ginawa para sa Diyos. At hindi ito mapupuno ng yaman o anong mang bagay maliban lamang sa Diyos. So kahit gaano kakayaman, kahit gaano kalayo ang narating nyo, hindi ito magiging sapat na pupuno sa puso mo. Sapagkat ang tanging makapupuno lamang sa puso natin ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga mga kapanalig, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos? Ano ang ating mga Diyos-Diyosan? Marahil ito ang mga kayamanan natin na hindi natin kayang iwanan. Marahil ito ang yung mga bisyo natin na hindi natin kayang talikdan. O ang mga kapangyarihan na meron tayo. O yung mga pag-alala natin at alalahanin natin sa buhay. Tulad ng Israel, baka paulit-ulit lang tayong bumabalik sa maling pagpili natin, sa maling landas. Tulad ng mayamang binata, baka hindi natin kayang iwanan ang hawak-hawak nating katanyagan, ang hawak-hawak nating kapangyarihan at kayamanan. Ang hamon ng ating Panginoon ay sadyang napakalinaw sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa ating ebanghelyo. Halikayo
sumunod kayo sa akin. Kung kaya nating isuko ang lahat at ilagay siya sa pinakauna at pinaka-prioridad natin, hindi tayo lalayo ng malungkot. Hindi tayo lalakad na walang kasigla-sigla, kundi lalakad tayo ng may kagalakan. Sapagkat kay Kristo lamang natin matagtagpuan ang tunay na kayamanan at buhay na walang hanggan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang ating puso at kaluluwa. Amen. Hinahamon tayo ng ating Panginoong Hesus na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian at sa bawat panalangin ating itutugon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay at ambisyon, at sa halip isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, ilahad natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at kahilingan, lalo tigit ang mga panalangin natin sa mga kapatid nating may karamdaman. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan-nawa ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtitiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain sa linig. Pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang butihing kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nagbigayan ho tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala.
Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan, hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa lahat ng mga may sakit na nasa kanya-kanya ho tayo nating tahanan. Sa lahat ng maaabot ng pamamahayag na ito, sa lahat ng mga naghihirap, sa lahat ng mga may sakit na nawawala ng pag-asa, itulog at itaas natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Isuko natin sa Kanya at magtiwala tayo sa Kanya. Panginoong Hesus, ang aming dakilang manggagamot, itinataas po namin sa iyo ngayon ang lahat ng mga may karamdaman na maaabot ng pamamahayag na ito. Wala kaming ibang hinihiling sa kanila, Panginoon, kundi ang bigyan mo po sila ng lakas upang lumaban at hindi mawala ng pag-asa. Buong puso po kaming nananalig na sila ay pagkakalooban mo ng kagalingan, hindi lamang sa pisikal, kundi higit sa lahat sa kanilang espiritual. Wala kaming ibang ipagmamalaki sa iyo, Panginoon, kundi ang aming pananalig na ikaw ay poong punong-puno ng habag at maawain. Masintahin naming Diyos. Hipuin mo po kami. Pagalingin mo po kami sa lahat ng aming mga karamdaman. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo't taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, o
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.